Guys, kinansil ang DOP ng kanyang head guard, guys, yung isang kasama natin 5'9". So, bad trip talaga tayo dyan, guys, pag gano'n, no? Yung kinansil yung DOP mo, may lakad ka, may mahalaga kang gagawin. Alright, guys, napansin niyo ba, guys, napatigil ako bigla. Nagkalindol ka rin dito sa amin, guys, no? Nagkalindol, pero mahina lang siya. So, napatigil ako bigla, guys. Anyway, guys, tuloy tayo, no? Wala naman, welcome nga pala, guys, sa Redels TV. 14 years, more or less, bilang security officer, security guard, okay? Ang pag-uusapan natin, guys, may isa tayong 5'9". Kinancel daw yung DOP niya. Ito ba ay tinatawag na katwiranin ba itong ganitong gawain? Ito ba ay tama ba ito sa inyong mga pananaw, guys? Tama ba ito? Pero bago ang lahat, guys, bago tayo magpatuloy, guys, baka isipin nyo, bago pa kayo sa channel ko, hindi pa nyo ako kilala, baka kakadalaw lang ninyo sa channel, tapos nakita nyo yung thumbnail na, uy, ito yung problema ko, panoorin nyo yung video, tapos nagulat kayo, security officer, security guard, mahaba buhok, parang rockers. Oo, no? No? Hindi ako si Elias, Kasi, guys, ako na po, isa na pong retired na po ako. Yung tagal na po ako retired, guys. Kaya ganito yung forma natin, guys. Rockers na ang datingan natin. Kasi wala na tayong amo, di ba? Wala nang amo. Pero, guys, gumagawa ako ng mga video, guys. Tulad nitong topic natin ngayon sa aking channel, no? Dalawin yung channel ko. Ayan, yung channel. Redels TV. No? YouTube channel yan, guys, Tapos, pindutin nyo po yung playlist dyan. Playlist, ayan. Pag napindot nyo na yan, yan ang lalabas. Okay, yan ang lalabas. Tapos, punta kayo sa Security Guard Matters. Ayan, Security Guard Matters. Nandun yung mga video natin. Baka may mga concern kayo. Kailangan nyo malaman, diskarte, kaalaman. Okay? So, pwede nyo panoorin. Ang pakiusap ko lang, kung may makasalubong kayong mga advertisement, panoorin nyo ng buo, guys. Huwag nyo i-skip, guys. Patikimin nyo kahit isang kape man lang, no? Kasi wala naman nanonood sa mga video ko kasi alam mo na, security guard matters, sino ba manonood? Yung mga security guard lang din. So, yung iba, wala pa kayo alam sa topic natin, no, guys? So, yun lang, guys. Ngayon, kung magtatanong naman kayo, kung gusto nyo mag-imbestiga ba kung sino itong nagsasalita sa harap nyo, ito ba yung kapanipaniwala? May dignidad ba to? May kwan ba to? Pwede nyo iimbestigahan yung pagkatao, guys. True, may mga video kami. May mga video ko dyan, guys. Imbestigahan na lang ninyo yung pagkatao ko, kung panipaniwala ba. May mga video ko dyan regarding sa mga personal video ko. Para may hint kayo, may idea kayo kung sino yung nagsasalita sa harap nyo. Okay, guys? So, dito na tayo sa topic natin, guys, no? Disclaimer nga pala, guys. Ito mga sinasabi ko, guys, ay mga diskarte, kaalaman ko. Ngayon, pag kontra sa inyong kalooban, sa inyong mga tinatawag na, yung panindigan nyo sa buhay, ay panghawakan nyo po yun, guys, no? Kasi yung ibang nanonood, ewan ko bakit hindi nila naintindihan. Tulad ng video ko yan. Ayan, guys, yung video ko. Nakita nyo yung video ko, guys? Nakita nyo, ayan, yung video ko yan. Ang topic ko dyan ay ano ba yung dapat na edad para mag-retire ang isang security guard. So, pinaliwanag ko dyan na wala sa edad yan. Nasa diskarte yan na mas maganda, maaga, mas maigi. I-kontra sa kanyang kalooban kasi ang sabi niya, tinan mo basahin natin. Ang ipal mo naman, tanda mo na, hindi mo pa alam. Depende yun sa'yo. Kung gusto mo hanggang kaya mo. O, diba? So, kontra sa kanya, ang gusto niya, hanggat gusto niyang mag-duty hanggang sa pagtanda, ay pwede. O naman, wala naman ako sinabing hindi pwede. Ang sinabi ko lang dun sa video ko, na mas magandang makapag-retired ka ng maaga sa trabaho mo para ma-enjoy mo yung tinatawag na buhay mo bilang freelance ba? Parang wala nang amo. Ikaw, kung gusto mo magkaamo hanggang sa pagtanda mo, well, sa'yo yun. Wag mo ikagalit, ha? Pero salamat na rin at nagbigay ka ng comment. Pagkakontra sa inyong panindigan, ay baliwalain na lang yung mga sinasabi ko, okay?
So, yun lang, disclaimer lang. So, tuloy na tayo, no? May isang problema tayong nakuha, good evening, gabi to, siguro talagang kuha. Gusto ko sanang gawan agad, kaso lang, alanganin na. So, ma'am, ang alanganin na tong video na to, at least sa susunod, alam mo na, no? Alam ko babae, pero, ito yung kanyang, ano, yung kanyang, yung comment, tsaka problema. So, basahin natin, no? Sir, good evening po. Hingi lang po ako ng payo. Hingi po siya ng payo. April pa lang, nagpaalam na ako na mag-day off. Ako, sir. Kasi graduation ng anak ko. So, May 27, 28, 2025, sir. Nag-okay naman po yung head guard namin, sir. Tapos bigla na lang nagsabi, sir, na ng alas 12 ito ng tanghali. PM, gabi. Hindi ganito. Kasi kung PM, kuwanto? 0056 hours. No? So, tanghali ito, pero PM eh. So, ibig sabihin, gabing-gabi. No? Nitong May 26, afternoon. PM. Sige. Umaga pala yung ano. Sige, tama. Sorry naman. Tao lang. Okay. Afternoon. Na 2025 po, na ano to? Kinansel po bigla ni sir kasi wala daw duty. Tapos sir, tinakot pa niya ako, sir, na kung hindi daw ako mag-straight ngayon, sir, pasensya na lang daw, sir. Tatanggalin ako ng duty, sir. Ginigipit ako ng head guard namin, sir, na may takutan pa, sir. Pwede bang kasuhan yung head guard namin, sir? Ang ginawa niya, sir. Naintindihan na natin. So, advance siya nagpaalam na mag-day off siya. Layo pa, April to May. So, nag-oo naman yung head guard. At kaya nga, siguro yung head guard ay biglang naalanganin ng tao. So, pina-straight siya at pinilit siya at tinakot siya na tanggalin. Anyway, dalawang side ang ipapaliwanag ko sa inyo, no? Side nung gwardiya at saka side ng head guard. Okay? Si head guard ay nag-oo. Tapos bigla niyang kinansel. Bakit? Kasi nga, baka may biglang nag-owl na kasama. Depende yan sa agency kasi may mga agency, malaking agency. May mga proseso tayo niyan. Pero unahin ko muna yung head guard, no? Sa side ng head guard, dalawang side tayo kasi mahirap naman din na hindi natin paliwanag ng head guard, no? So, sa trabaho ng gwardiya, ang tawag dyan, unahin ang trabaho before anything else, no? Ganun. Kahit anong importante yung lakad mo, pag kailangan ka ng trabaho, ay kailangan tumugon ka kasi kung hindi ka tutugon, siyempre, pinili mo yung lakad mo kaysa sa trabaho mo. Kasi kung saan tayo nabuhay, nabuhay tayo sa trabaho natin, ipapriority na yung trabaho natin. Okay? So, ganun ang ginawa ng head guard na kinansel niya bigla yung day off mo. Okay, kinansel niya bigla yung day off mo. Mayroon siyang tinatawag na position na i-cancel yun. Hintayin niyo muna yung side ng 5-9 natin, Sa head guard muna tayo, papaliwanag ko lang. Kasi baka isipin ng mga head guard, yung mga ka-officer din ako ipapaliwanag ko lang sa inyo. So, nagpaalam ka, bigla ngayong kinansel. Kasi bakit? Bigla ngayong nawala ng tao. May nag-owl, nagkulang ng tao, nandyan ka, automatic, advance kang inumpo na wala kang kapalitan ngayon dahil walang tao tayo. Straight ka. Kailangan mong kuhanin. So, tugunan yan kasi kung hindi, ibig sabihin, insubordinate yun. Hindi ka gumalang sa tinatawag na chain of command natin which is yung head guard nyo.
So, siyempre, masama loob mo kasi matagal ka na nagpaalam. So, yun yung tinatawag na calling of your service. Ibig sabihin, tawag ng tungkulin ang ginawa ng head guard, no? Huwag ka sasama loob, mama. Hintayin mo muna yung side natin. So, kaya niyang kanselahin talaga. Pag sinabing verbally nag-usap kayo at kupal-kupal yung head guard, kaya niyang kanselahin yun. Pwede niyang kanselahin yun kasi verbally nag-usap kayo. Okay, so karapatan ng head guard yun na pwede niya i-cancel kasi pwede siyang kampihan ng company at ng agency dahil pwede niyang i-justify na, sir, kailangan ko ng tao, sir, eh. Wala kayong pinadalang tao rito, eh. Anong gusto niyo mangyari, sir? Babayaan ko po yung trabaho namin. Ako naman po masisira. Di ba? Tama, mali. Okay, so punta na tayo sa side ng 5'9 natin. Alam ko babae siya eh. Alam ko babae, sa pangalan pa lang babae. So, doon tayo sa side niya. Kung ganun ang ginagawa sa atin ng head guard, talagang nakakainis. Ang sarap lang mutakin ng mukha eh. Matagal na kayo nag-usap eh. Okay na eh. Nag-usap na kayo eh. Ma'am, sinabi mo nag-usap ha. Pero sa totoo lang ma'am, mali ka din. Kasi kung may lakad ka, ma'am, hindi dapat verbal. Dapat nag-file kayo ng leave. 2 days yun, ma'am, eh. At ang day-off, ma'am, sa patakaran ng security guard, anytime pwedeng makancel yan. Kaya tayo nagdi-day off, mga gwardiya, kasi una-una, sobra ang tao. May standby tayong reliever. Kasi yung reliever, kailangan nakastandby yan, bibigyan mo rin ng duty yan. Kaya binabawasan nito. Ganito guys ha, kami mga officer, nagkukuha kami ng reliever. Request kami sa agency, ma'am, padala kayo ng 2 reliever. Ngayon, may 2 reliever. Hindi naman pwedeng i-standby mo yung reliever dun sa detachment na walang duty. Diba? Hindi naman pwede. Ano yun? So, ang gagawin namin, babawasan namin ng duty yung mga tao namin. So, ibig sabihin, kung 7 days tayo sa isang linggo, no? Bawat isang tao namin, may mga bawas na isang araw yun. So, day-off yun sila. Day-off yun sila. Ang papasok na yung reliever. So, ganun yung sistema nun. Ngayon, kung magkukulang ng tao, kulang na, puno na yung schedule na reliever, doon kami magkakancel ng day off. O, hindi ka muna magdi-day off bukas ha. Ngayon may lakad ka na. Sir, may lakad na ako. Hindi eh. Hindi pwede yun kasi kulang tayo ng tao. So, may kaso ka talaga nun, insubordination ka. Ngayon, kung verbal, nag-usap kayo, sir, day off ko nung, day off, pwede mabali yun. Kasi verbal lang yun eh. Tapos ka talaga nun. Dapat ang gagawin mo pag may importante kang lakad na hindi mo kayang i-cancel, dapat i-file mo ng leave. I-file mo ng leave sa opisina nyo at sa company. Mayroon kang tinatawag na kopya ng leave. O di ba? Walang babali doon kahit sinong Punsyo Pilato. Pag nakapile ka ng leave, whether kulang ng tao yung detachment nyo, walang makakaharang sa'yo doon kasi nakapapil ka. Pero kung verbal at day off ang pinag-usapan nito natin, ma'am, ay may paglalagyan talaga tayo, pwede kang tanggalin. Okay, ma'am? Okay na tayo. So, next time, kailangan, kung may, tulad yan, bakasyon kayo, may ticket na kayo, malayo pa lang, i-file nyo na ng leave. Para walang makaharang sa inyo kahit sino. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa nag-usap kayo. Ganito kasi yan eh. May mga head guard talaga na kupal-kupal din. Alam niya man niyang matagal ka na nagpaalam at mga hassle siya. Mananadya ba? Especially kung maganda ka, ma'am. Type ka ng head guard mo, pwede ka niyang pahirapan. Bakit? Para maglululod-luhod ka sa kanya. Di ba? Ganun yun. Kasi kupalogs nga eh. Alam naman niya nagpaalam siya sa'yo. Tapos, ngayon, bigla niyang gawin yon. So, maari lang to, hindi ko sinabing yan ang sitwasyon nyo. Ano? May mga mga ibang officer na tuwang-tuwa talaga silang magpagipitin ng isang mga kasama nila, lalo na kung babae, lalo na kung type nila. Para
magpakaluhod ka sa magpakaawa sa kanya na pagbigyan ka. Ang kapalit naman nun, di ba? Ganun yun. So, yun na nadadali ang ibang mga lady guard natin. Kaya yung iba gusto makipagsyota ng mga officer kasi anytime, pwede mag-day off, anytime hawak nila yung desisyon ng officer nila. Pero hindi ko sinabing sa inyo ang sitwasyon na yun, no? Ngayon, ang sinabi mo na pwede ko ba siyang ireklamo? Una-una, ang ireklamo mo lang ay kuwan lang, information report ka lang sa opisina. Tapos, mang-hassle ka lang, ma'am. Medyo maliit ang tsansa natin na pakinggan. Kasi una-una, hindi nga po tayo nakapapel. Verbal lang kayo. Medyo maliit. Pero ang sa akin, pwede mo siyang i-hassle. Kaya lang, pag i-hassle mo na siya, handa ka. Kasi bakit? Maghahanap na rin ng butas yun sa'yo eh. So, ang gagawin mo na lang, ma'am, i-hassle mo siya. Kaya nga, palagi kong sinasabi sa inyo, sa mga video ko, 3 kasabihan na, sala sa init, sala sa lamig ang gwardya, marunong tayo lumangoy sa agos, at wala tayong pinakasalang pwesto, no? So, ang mga security guard, nakikikuan lang, nakikibagay talaga tayo. Pero, pag pinakita mo naman masyado na medyo yukong-yuko ka sa mga officer mo, ay kuy daw ka, pwede ka nilang abusuhin. Ipakita mo rin yung pangil mo. Ipakita mo rin yung pangil mo. Ganito ha, kung ikaw ay isang security guard, huwag kang matakot mawala ng trabaho. Kaya nga, wala tayong pinakasalang pwesto eh. Okay? Huwag kang matakot mawala ng duty. Report ka sa opisina kasi kung ipapakita mong takot ka mawalan ng duty, makikita nila yan, palaging panakot nila, tatanggalin ka namin ito. Pero kung nakikita namin na, uy, pumapalag to, nagkukuy daw din kami. Okay? So, ang gagawin mo, hasilin mo siya. Gamitin mo yung, kunwari, yung nagkakasilipan na kayo. Silipan talaga yan. Kasi hanapan ka ng butas para matanggal ka talaga niya. Kung hindi ka niya matanggal sa isang sitwasyon, hahanapan ka ng butas para matanggal ka. Ngayon, ganito na lang. Declare ka na ng tinatawag na, declare ka na ng war. Kasi, nanggago na siya eh. Ginago ka na niya eh. So, una-una mong i-hassle, ireklamo mo siya sa opisina at saka dyan sa opisina ng security office nyo sa company pinagdutihan nyo. Although, maaaring hindi ka pakinggan. Maaaring hindi ka pakinggan kasi kaya nga head guard siya. Di ibig sabihin siya ang pinagkakatiwalaan. But, kung magrereklamo ka sa agency nyo, information report information report. Hindi complain, information report lang. Na ito yung attitude ng head guard ko. Ngayon, sa opisina ng pinagjujutihan nyo, di ba yung kumpanya, pwede nyo silang i-report. At sabihin mo, ma'am, baka kayang tao na yun, ma'am, baka hindi po security officer ang lisensya niyan. Kasi kadalasan head guard appointee lang eh. Turo-turo lang eh. Kasi, total lang, matagal na siya dyan, matagal na siya, at pinagkakatiwalaan, pero hindi talaga siya security officer. Kaya ganun ang attitude niya. Walang professionalism kausap. Diba? Pangalawang butas, pwede mo siyang tanggihan kasi nga, straight yun. Straight yun. Pwede mo siyang gawing ground na, iba man pinapa-straight ako na hindi ko gusto. Ang straight kasi hindi pilitan yan. Pakiusapan yan. Although gagawin mo sa kanya yan, ma'am, bubutasan ka talaga. Ngayon, gagamitin mo yung tinatawag na secret weapon natin. Ano yung secret weapon? Ayan o, yung video ko yan o. Ano yung secret weapon natin? Tickler. Yung video na yan, para maintindihan yung tickler, secret weapons, ilalagay ko yung link sa description box, no? So, tickler. Doon mo rin siya i-record yung pagpasok niya. Kadalasan may mga busing style eh. Wala sa oras pumasok. Yung mga boss, yung mga officer, piling-pilingan, may-ari din ng kumpanya yan eh. Pag pumasok, late din. I-record mo yun. Kumbaga, silipan na kamo tayo eh. Pag ganun ang attitude, pag ganun nakita na medyo pumapalag ka,
at hindi ka takot tanggalin, magiging ko na yan sa'yo. Magiging aware na yan sa'yo. Pumapalag to. Diba? Kasi wala naman talaga sa ayos eh. Although ang kuan, natatakot na ako guys kasi baka ayan parang lumilindol ulit eh. Anyway, tuloy tayo. Although guys, nawala na ako. Although guys, yung pag, ano ba, saan na ba tayo to? No? So although guys, yung pag sisilipan yung dalawa, makakakuan yun. Makakatulong na hindi ka na gagawin sa susunod. Nakikita nilang pumapalag ka eh. Eh di kung tanggalin mo. Pero sa in a proper na violation. So, ingat ka lang din sa susunod. Dahil, so, hindi sabihin, gira na nga eh. Hindi gira ko na. Yung ibig sabihin, salubungan na nga kayo eh. Aabusuhin ka niya eh. Aabusuhin ka na niya kung makikita nilang yuko ka lang ng yuko. Sabihin mo sa kanya, sir, una-una, bawal ang magpa-straight kung pipilitin nyo yung tao. Nasa batas po natin yan. Pangalawa, nagpaalam na ako sa'yo. Sana nilagbok mo yung paalam mo. O kaya, nag-rating ka man lang. Kasi kung sasabihin niya, wala ka namang sinabi sa akin ng Abril. Ngayon mo lang sinabi, tapos na tayo. Doon tayo, mananalo na siya doon. Anyway, sinabi ko sa'yo, maliit ang chance mo na pakinggan kasi nga dahil doon nga sa wala kang rating. Okay? So guys, wag tayo magpakita na para bang takot na takot tayong tanggalin tayo sa duty natin. Kahit na inabuso na tayo, pag binanggit na tanggalin ka namin, yuko ka lang, wag. Kaya nga nagtuturo ako sa inyo na marunong ka magtabi ng pera, wag mong ubus-ubusin yung kayong biyaya, yung sildo. Kasi ang gwardiya, anytime, pwede naman talaga matanggal. Tulad yan, ginigipit ka. Papayagan mo ba sarili mo, gipitin ka? Lalo na yung ibang officer, mga abusado. Pag hindi sinagot sa nililigawan nilang lady guard, naghahanap ng paraan na gipitin. Para gipitin. Ang gagawin nyo, silipan mo rin sila. Sino ka ba dito sa kumpanya? Pare-pareho lang naman tayong gwardiya. No? Matatanggal ka rin kung may bulilyaso ka. Ipakita mo yung pangil mo. Lalo na kung wala sa ayos kausap. Di ba? Wala siya sa ayos kausap eh. Alam niyang graduation day, alam niyang importanteng lakad yun. Ginanon niya pa. Siya kaya may anak na gano'n, mag-graduate, tapos ganonin siya. Masaya, maging masaya ba siya sa decision ng officer niya? So kung ako sa inyo, ngayon, ipakita niyo yung pangil niyo sa officer niyo. Huwag kayong magparamdam na takot na takot. Huwag lang naman yung abusado kayo. Abusado, may mga abusado din. Huwag. Yung inaabuso lang tayo. Tulad yan, ang liwaliwanag naman ang usapan nyo na mag-day off ka dahil graduation. Supposed to be dapat maintindihan ka niya dahil para sa anak niya dahil lahat naman tayo may anak eh. No? Maliban lang kung talagang may gusto sa'yo yan at kapahirapan ka para yuyuko-yuko ka sa kanya. No, wag. Tanggalin mo, tanggalin. Eh, sino ba namang magtatanggal? Sino ba siya? Operation manager ba siya ng kumpanya nyo? O kaya sa agency? Hindi naman siguro, di ba? Bago siya magtanggal, mayroon siyang basihan. So, kunwari, pina-state duty ka, hindi ka pumayag. May basihan ka. Sir, hindi ako pwede mag-state duty. Masama pakiramdam ko. Pinipilit niya ako. Pero yung day-off na kinancel niya, may katuwiran siya doon. Kasi bakit? Hindi mo siya pinail ng leave. Okay? Kasi ang day-off talaga, pwede talagang cancelin yan anytime na mga officer. Kasi may katuwiran sila doon. Kaya hindi dapat day-off ang hiniling mo sa officer mo, ma'am. Kung di, leave. Nag-file ka ng leave sa opisina mo, 2 days, dahil graduation ng anak mo. Nung kopya mo sa leave, binigyan mo yung security office ng kumpanya mo, plus siya. Okay? Ngayon, sasabihin niya, ay hindi pwede ka mag-leave. Sino ka? Para hindi pwede. May-ari ka ba ng agency natin? Ganun yun. Okay? Kaya tayo mga security guard, huwag nating iparamdam sa mga officer natin na hawak tayo sa liig. Kaya nga, nagtuturo ako rito ng kaalaman sa mga security guard na bago dyan. At palagi niyong paghandaan na
anytime pwede tayong matanggal sa duty natin. Kaya nga may agency tayo. Pag natanggal tayo, report sa agency and hingi ulit ng duty. Diba? Hindi mawawala yan. Gipitin tayo, pag-initan tayo sa duty natin, hindi nawawala yan. Dahil maraming kupal na officer. Ihanda nyo sarili nyo. Maraming kupal na officer at commander at marami din kupal na mga kasama natin. Meron din akong video dyan, bantay kasama. Okay? So I hope ma'am na naintindihan mo yung pinag-usapan natin ngayon. At kung naintindihan, mabigyan ng like. Kung hindi, ma-dislike. Kung nainis, comment na nainis ka. At kita-kita tayo sa next video guys. Bye-bye. May lindol pa kaya?